Korean soy chicken naman ang ating lulutuin ngayong araw, kaya naman, let's go! Itong ulam na lulutuin naman natin ngayon mga mare ay pwedeng-pwede nyo itong pagkakitaan. Alam nyo, kung mahilig kayo mag-isip ng mga bagay-bagay na pwede nyo pagkakitaan, ako pwede nyo itong itry, itong lulutuin natin ngayong araw. Ayan, meron ako ditong breast chicken. Ang gagawin natin dito mga mare, ay hihiwain natin ito ng maliit, yung parang bite size. Yung mga balat nga pala niya na isasama na rin natin kasi masarap din yan. Bale, ito nga pala ay kalahati lang nung breast chicken. And ang kilo naman ito is wala pa sigurong 1/8. Pagkatapos ko mahiwa itong mga breast chicken, and titimplahan ko na muna ito ng white pepper, konting asin, lemon, o kaya naman kung wala kayong lemon, pwedeng kalamansi. Nalagyan na nga rin pala natin ito ng 2 kutsara ng harina and 2 kutsara ng cornstarch. Naglagay nga rin pala ako dito ng garlic powder, pero ito naman ay optional. Pagkatapos yun ay inalog-alog ko ng mabuti para lahat ng chicken natin ay malagyan ng ating breading. Imamarinate natin yan ng mga 30 minutes. Habang nakamarinate yan, so maghihiwa muna ako dito ng ating pang-garnish, itong dahon ng sibuyas. Ayan, at magmimix na nga rin pala ako dito ng magiging sauce na itatoppings natin mamaya doon sa chicken. Ayan, naglagay nga pala ako dito ng 2 kutsara ng soy sauce. Lalagyan natin din ito ng lemon. Kung walang lemon, pwede din kalamansi. Itimplahan ko na nga rin pala ito ng konting white pepper at saka ng konting honey. Mga mare, kung wala kayong honey, pwede kayong gumamit dito ng asukal. Mga 1 teaspoon lang. Naglagay na nga rin pala ako dito ng chili garlic. Kasi mas masarap talaga itong ating lulutuin kapag medyo maanghang talaga. At hinalo-halo ko ito ng mabuti para mag-well combine lahat. And then, okay na, iseset aside ko muna yan. Pagkatapos nga ng 30 minutes na pagmamarinate doon sa chicken, so ready na natin itong ipirito. Naglagay lang ako dito ng saktong mantika lamang, nag-start na nga ako dito magprito. At kapag ganito na nga yung itsura niya, medyo golden brown na ng kaunti, so pwede na natin itong hanguin. Nakita nyo ba yon? Sobrang init pa talaga ng mantika, pero hindi ko talaga mapigilan na hindi talaga ito titikman mga mare. And habang mainit pa yung ating chicken, so ilalagay natin dito sa malinis na bowl and lalagyan natin ito ng sauce na ginawa natin kanina. Damihan natin ng paglalagay ng sauce kasi the more the merrier, at haluin natin ito ng mabuti para naman lahat ng part ng chicken ay malagyan ito ang ating sauce. Okay na yung ating chicken, kaya naman magpiplating na tayo dito. Yung parang pang restaurant ang peg, o diba, kaya nga sabi ko kanina, pwede nyo itong pagkakitaan. So bali naglabas ako dito ng 2 bowl. Ayan, pwede rin kayong gumamit dito ng microwavable na Tupperware kung ibebenta nyo to online o kaya naman take away. So ayan, naglagay na nga pala ako dito ng kanin. Ang gamit ko nga pala dito is brown rice. Pero kung pambenta nyo, ang ilalagay natin dito syempre ay white rice. Ayan, naglagay na ako dito ng chicken natin. Nilagyan ko nga pala ng toppings na sesame seed and konting dahon ng sibuyas. So ayan, naglagay nga rin pala ako dito ng 6 na hiwa ng pipino. Pwede rin kayo maglagay dito ng fresh na kamatis. Bali nga pala, doon sa 1/8 kilo ng chicken, nakagawa na ako dito ng 3 servings. O diba, marami-rami na rin yun. Simple lang yung niluto natin, pero sobrang sarap talaga nito. Alam nyo, kung nakakain na kayo doon sa Four Fingers o kaya naman doon sa Kyochon, yung chicken nila doon ay kasing lasa talaga ng niluto natin ngayon. Masarap na, ay napakadali pang gawin. Kaya naman kapag ganito yung ibinebenta mo, ay for sure talaga ako na marami kang magiging customer. Na kahit ako nga kapag ganito ba naman kasarap yung aking bibilhin, magre-repeat order talaga ako. Kaya naman itry nyo na rin po, ang sarap nito.